Pagkagaling ni Lorenza sa apartment ni Myla, ay nagtuloy siya sa isang maliit na subdivision sa Antipolo. Malayo-layo ang biniyahin niya pero baliwala yun sa kanya. Ang mahalaga ay magawa niya ang gustong gawin. Nang makapasok ng subdivision, ay nagpaikot-ikot siya rin. May dala naman siyang address ng pupuntahan, kaya hindi na niya kinailangang magtanong. Madali niyang nakita ang address na hinahanap. Itinuro nito sa harap ang katamtaman ng laking bonggal na sasakyan at saka siya bumaba. Nag-doorbell siya nang makalapit sa gate. Isang may edad na babaeng hinulaan niyang katulong ang lumabas. "May kailangan ka, ma'am?" tanong nito. "Nandyan si Mr. Hegel?" Magalang niyang tanong. "Yes, ma'am. Hali kayo." Tuloy. Pumasok siya at sumunod sa babae. Dinala siya nito sa maluwang na sala at saka tinawag ang amo nito. Ilang saglit lang ay lumabas ang kanyang sadya. Isang may edad na Bombay na malaki ang tiyan at balbasarado. Mayroon pa itong isang malaking hiyas na kulay pula sa gitna ng noo. "Mr. Hegel?" tanong niyang agad na tumayo. "Yes, may I help you?" sagot nitong inilahad ang isang kamay. Inabot niya ang kamay nito. "Miss Lorenza Madriaga, glad to meet you. Sit down." Naupo silang magkaharap, siya sa mahabang sopa, samantalang ito'y sa isang suluhang sopa. Ipinaglabas sila ng katulong ng kamay. Nang makalis ito'y agad na niyang sinabi sa kausap ang kanyang sadya. Wala siyang balak na magsayang ng panahon. Nakinig lang sa kanya ang Bombay. "Gusto kong magawa mo ito sa lalong madaling panahon. Wala tayong problema sa bayad," sabi niya. Napangisi ang Bombay. "Kailangan ko ng litrato ng babaeng ito," sabi ng Bombay. "Mayroon ako dito sa cellphone ko. Pwede na ba ito?" "Okay na yan. Ilalagay ko lang sa computer at saka ko ipiprint." Ibinigay niya ang cellphone sa lalaki. Ilang sandaling isinari nito sa computer ang litrato bago ibinalik sa kanya ang cellphone. Naglabas naman siya ng isang sobrang namumutok sa laman at inabot sa lalaki. Nagkamay sila nito ng ganong pag-uusap na nangyari. Nagpaalam na agad siya rito. Habang nagmamanehong pabalik ng Maynila, ay napapangiti sa sarili si Lorenza. Kung nakilala lang agad niya si Mr. Hegel, ay hindi na sana siya kay Myla nagpunta para ipapatay si Robert. Hindi na sana siya nagkaproblema pa. Isang kaibigan lang niya ang nakapagsabi sa kanya ng tungkol kay Mr. Hegel. Kaya raw ni Mr. Hegel na ito nang pumatay ng tao sa pamamagitan lang ng pagbibigay dito ng litrato ng taong gustong papatayin. Ibig sabihin ay kapareho ng taglay na kapangyarihan ni Myla, ang kapangyarihang hawak ng Bombay. Inalam niya ang lahat ng tungkol kay Mr. Hegel na ito bago siya nagpasyang kakausapin ito. Kaya nga noong minsan puntahan niya si Myla para alamin kung napatay na nito si Robert, ay palihim niya itong kinunan ng litrato sa pamamagitan ng kanyang cellphone. Naonse siya ng babae, kaya dapat lang na magbayad ito sa kanya. Ang kagandahan kay Mr. Hegel ay wala nang maraming tanong-tanong. Hindi na ito humingi ng litrato niya na tulad ng ginawa ni Myla. Hindi naman siya natatakot na kay Myla ang kanyang litrato dahil hindi na nito yun magagamit laban sa kanya. Uunahan na niya ito. Saka na lamang niya pag-iisipan ang tungkol kay Robert. Baka sakaling magpag-asa pa silang magkabalikan ito. Madilim-dilim na nang makabalik siya sa Maynila, pero masaya ang kanyang pakiramdam kahit nakakaramdam na ng pagod. Maagang gumising si Myla ng sumunod na araw. Nagluto na agad siya ng almusalin bago siya naligo. Matapos niyang maligo, ay kumain na siya at saka nagbihis ng isang panlakad na damit. Inilak lang niya ang pinto at saka sumakay na siya sa kanyang kotse. Kagabing bago siya matulog, ay nakabuo na siya ng desisyon. Ang ginawang pananakit at pananakot sa kanya ni Lorenza ang dahilan kung bakit mabilis siyang nakabuo ng pasya. Pupuntahan niya ang kasintahan para ipaalam dito ang kanyang planong gawin kay Lorenza. Ayaw na niyang maulit ang ginawa sa kanya ng babae. Kung tutuusin ay wala siyang kasalanan kay Lorenza. Hindi niya kasalanang ma-inlove kay Robert. Wala nang relasyon ang dalawa. Ang isa lang niyang pagkakamali ay umibig siya kay Robert na ipinapapatay naman sa kanya ni Lorenza. Ayaw niyang bigyang sisi ang kanyang ginawa. Nagmahal siya sa taong inuutos na patayin niya. Hindi niya kayang pigilin ang tibok ng kanyang puso, kaya nagkaroon ng problema. Hindi lang niya akalain na siya man ay pagbabalakang patayin ni Lorenza dahil sangkot siya sa lalaking ipinapapatay nito. Kaya nga nagpasya na siyang tapusin ang kanilang mga problema. Aalisin na niya sa landas nila ni Robert si Lorenza. Nakarating siya sa opisina ni Robert. Sumaludo pa sa kanya ang dalawang security guard nang pumasok siya. Nagtuloy na agad siya sa elevator. Oras na ng trabaho kaya wala nang gaanong sumasakay sa elevator.
Madali siyang nakarating sa opisina ng kasintahan. Binati lang niya ang sekretarya ni Robert at nagtuloy na siya sa loob. Napatayo agad si Robert nang makita siyang pumasok. Sinalubong siya nito ng halik sa labi. Saglit lang naman at agad din itong bumitiw sa kanya. Naupo siya sa mahabang set na nasa receiving area ng opisina ng kasintahan. Tumabi naman ito sa kanya ng upo. Gusto mong magkape? Malambing na tanong nito sa kanya. Mamaya na lang, sagot niya. Sinugod ako ni Lorenza kagabi. Sinaktan niya ako at pinagbanta ang papatayin kung hindi kita lalayuan at papatayin. Nakuyom ni Robert ang kanyang palad. Wala naman kasi itong magawang paraan para mapigilan si Lorenza. Hindi na ito nagtaka kung paano nalaman ni Lorenza ang relasyon nila ni Myla. Alam kasi nitong pinasusubaybayan siya ng babae kahit wala na silang relasyon. Mayroong magagawa si Robert para tigilan na siya ni Lorenza. Ayaw lang nitong gawin. Balikan lang nito si Lorenza ay tapos na ang kanyang problema. Wala na talaga siyang balak may pagbalikan sa babae ay magkasintahan na sila ni Myla. Ano ang plano mo? Tanong nito sa kasintahan. Tatapusin ko na ang gulong ito para pare-pareho na tayong matahimik. Sagot niya kay Robert. Hindi tayo magiging maligaya kung nakapagitan sa atin si Lorenza. Malaking kasalanan ang gagawin mo. Marami na akong kasalanang nagawa. Ito na ang kahuli-huli ng kasalanan kong gagawin. Saka na ako hihingi ng tawad sa Diyos. Maigting niyang sabi. Hindi na lang kumibo si Robert. Kahit alam nitong kasalanan ang gagawin ng kasintahan, ay hindi na niya ito pinigilan. Gusto na rin kasi niya itong matahimik. Kung pwede nga lang ay hindi na sana sa ganoon umabot. Kaya lang hindi sila sigurado kay Lorenza. Kilalang kilala nito ang ugali ng dating kasintahan. Handa itong pumatay para sa kaligayahan nito. Gagawin ko ito alang-alang sa malaking pagmamahal ko sa iyo, hindi sa anupaman. Handa ko itong pagdusahan kung anumang kaparusahan ang ibibigay sa akin ng Diyos. Magkatulong tayong hihingi ng tawag sa Kanya. Alam kong may bahagi din ako sa kasalanang gagawin mo. Buong pagmamahal na sabi ni Robert. Yumakap siya sa kasintahan. Alam niyang nauunawaan din ito ang gusto niyang mangyari. Hindi naman para lang sa kanya ang kanyang gagawin, para sa kanila ni Robert. Nang gabing iyon ay nagbigay ng despedida party si Lorenza sa kanyang mga kaibigan at kakilala ng kanilang pamilya. Bukas ng umaga ang kanyang alis patungong London. Bibigyan muna niya ng pagkakataong makapag-isip-isip si Robert. Wala na rin siyang problema kay Myla. Bago matapos ang gabing ito, ay nakatitiyak na siyang mamamatay ang babae. Hindi na mahalaga sa kanya ang perang ibinayad niya rito. Parang abuloy na lamang niya iyon kay Myla. Sakaling hindi nito talaga gawin ang kanyang inuutos, wala na siyang magagawa. Kinalaban siya ni Myla sa halip na pumanig sa kanya. Lahat ng kumakalaban sa kanya ay tinuturing niyang kaaway. Isang mortal na kaaway ang turing niya kay Myla. Sa halip na tulungan siya nito ay dinagdagan pa nito ang sakit ng kanyang kalooban. Hindi siya tanga para iwan na lamang dito ang dati niyang kasintahan. Hindi niya ito bibigyang pagkakataon na lumigaya. Puputulin na agad niya ang kalandian nito. Sumaimperno sana ang iyong kaluluwa, babaeng harot. Nangingiti niyang sabi sa sarili bago siya lumabas ng kwarto. Sumalubong sa kanya ang mga kaibigan na pawang mga anak ng mayayaman. Isa't isa ay bumabati sa kanya. Mayroong humahalik at may kumakamay. Nagsikain na ba kayo? Tanong niya sa mga kaibigan. 5 babae yun na puro malalapit sa kanya. Mamaya na, sabay-sabay na tayo. Libutin muna natin ang mga bisita mo bago tayo kumain. Suggestion ng isa niyang kaibigan na si Cathy. Mabuti pa nga. Baka magkatagalan tayo ng kwentuhan, sagot niya. Pa-morningan na tayo. Darating ang mga boys na inimbita namin. Sabi naman ng isa pa niyang kaibigan. Walang problema. Hapon pa naman ang flight ko. Tayo na parang marap ko muna sila bago tayo kumain. Yaya niya sa mga kaibigan. Kahit piling mga kaibigan lang ang kanyang kinumbida, ay halos mapuno ang maluwang nilang bakuran. Marami rin kasing kakilala at mga kaibigan ng kanyang mga magulang at kapatid. Kanina pa nga abala ang mga ito sa pag-iistima sa mga bisita. Nagtagal nga lamang siya sa pagbibihis dahil sa kaiisip niya kay Myla at sa dating kasintahan. Kaninang paglabas niya ng kwarto ay pinalis na niya sa isip ang mga ito. Gusto niyang maging masaya ang gabing niyon. Pagdating niya ng London ay sisimulan niyang limutin si Robert. Kapag may nakilala siyang magpapatibok sa kanyang puso roon, ay tuloy na niyang kakalimutan ang lalaki. Marami naman ang mga suitors niya sa London kasama ng ilang Britons. Wala nga lamang siyang magustuhan sa mga ito dahil si Robert talaga ang gusto niya. Inisa-isa nilang magkakaibigan ng bawat mesang nasa loob ng maluwang na bakuran. Masaya siyang nakipagkamay at nakipagbeso-beso sa mga ito. Nagliliwanag sa dami ng ilaw ang maluwang nilang bakuran. Masaya ang lahat na sinasaliw ng arkiladong kombo ng kanyang daddy.
Kahit paano ay masaya na siya. Higit nga lamang siyang magiging masaya kung hindi sila nagkasira ni Robert. Matapos nilang libuting magkakaibigan ng bawat mesa, ay nagtuloy sila sa mahabang buffet table na puno ng masasarap na pagkain. Kanya-kanya na silang kuha. May mga kasabayan pa rin silang kumukuha ng pagkain. Magpakabusog kayong mabuti. Baka hindi na maulit ang ganitong kasayahan. Hindi niya alam kung bakit niya ay nasabi sa mga kaibigan. Bakit? Hindi ka na bababalik dito sa atin? Tanong tuloy sa kanya ni Cathy. Hindi na nakuhang sumagot ni Lorenza nang maramdaman niya ang matinding init na gustong lumabas sa kanyang katawan. Bakit biglang uminit ang katawan ko? Tanong niyang parang ang sarili lamang ang kinakausap. Napatingin tuloy sa kanya ang 5 niyang mga kaibigan at ilang kumukuha ng pagkain. Hindi na nakapagsalita si Lorenza. Bigla na lamang nagliyab ang buo niyang katawan. Sigaw naman ang kanyang mga kaibigan nang makita ang nangyari sa kanya. Isang lalaking kumukuha ng pagkain ng mabilis na kakilos. Kinuha nito ang malaking bowl na may lamang juice at saka ibinuhos sa katawan ni Lorenza. Sa pagkamangha ng lahat, ay lalo lamang lumakas ang apoy. Nabuwal ang katawan ni Lorenza na naglalagablab. Doon na nagkagulo ang mga tao. Pagkalipas ng ilang minuto, ay nagmitulang litsong sunog na tao ang katawan ni Lorenza. Lahat ay gilalas na gilalas sa nangyaring pagkasunog nito. Nagsisigaw naman ang iyak ang kanyang mami at daddy, pati na ang kanyang mga kapatid. Panatag na ang kalooban ni Myla nang mahiga siya matapos sunugin ang litrato ni Lorenza. Alam niyang sa mga sandaling iyon ay pinagkakauluguhan ang sunog na katawan ng babae. Tapos na ang problema niya kay Lorenza Madriaga. Bukas pagkagising niya ay magiging maligaya na sila ni Robert. Wala nang hadlang sa kanilang pagmamahalan. Naalala niya ang mga ginawa nila ni Robert. Maghapon silang magkasama ng lalaki. Naglibot-libot sila sa mga mall. Pagkakain nila ng tanghalian ay nanood pa sila ng sine. Gabi nang makauwi siya dahil naghapunan pa sila bago sila naghiwalay. Gusto nga ni Robert na sa kanyang apartment matulog ngayong gabi. Hindi naman siya tumanggi dahil gusto rin niya itong makatabi sa pagtulog. Pero hindi nangyari ang kanyang inaasahan. Darating kasi ang mga magulang nito buhat sa Italy. Kailangan ito sa bahay. Nauunawaan naman niya ito. At isa pang nagpasaya sa kanya ay nang sabihin itong ipakikilala na siya sa mga magulang nito. At saka sila magsasabing magpapakasal na. Iyon ang labis na nagpapasaya sa kanya dahil mahiga siya. Ilang ulit pa niyang nilaro sa isip ang gwapong mukha ng kasintahan. Napapangiti siya tuwing maiisip ang mga halik na pinagsaluhan nilang dalawa. Hindi tuloy siya dalawin ng antok. Ilang ulit niyang pinilit makatulog pero hindi naman siya dalawin ng antok. Ganon marahil kapag puno ng kasiyahan ng dibdib. Bumangon siya at tumayo sa may bintana. Tumanaw sa labas. Marami pang mga sasakyan sa kalsada ng malapit sa kinaroroonan ng kanyang apartment. Dahil hindi pa inaantok ay naisipan niyang ilabas ang 3 lalagyan ng mga perang ibinayad sa kanya. Inilapag niya ang mga yan sa kama at isa-isang binuksan. 15 milyong piso lahat, pati na ang ibinayad sa kanya ni Lorenza. Sobra-sobra na ang ngayon para mamuhay ng maaluan ng kanyang mga magulang at mga kapatid. Ipauubayan niyang lahat yun sa mga iyon dahil pakakasal na sila ni Robert. Mayaman naman si Robert kaya hindi na niya kailangan ng perang iyon. Dumampot siya ng ilang bundle na pawang mga lilibluhin. Inalis niya sa pagkakabandal at saka inihagis pataas. Sumabog ang mga lilibuhin at lumagpak sa kama at sa sahig. Napahalakhak siya. Kumuha pa siya ng maraming bundle at inalis ang pagkakabandal saka inihagis pa itaas. Malalakas ang tawa niya habang nagliliparan ng mga lilibuhin. Ibinuhos na niya sa kama ang lahat ng laman ng 3 attache case at saka ipinaghagis pa itaas. Maligayang maligaya siya. Bigla siyang napahinto sa pagtawa nang makaramdam ng init sa loob ng katawan. Ha? Bakit mainit ang tiyan ko? Tanong niya sa sarili. Nadakot niya ang tiyan nang maramdamang tumitindi ang init. Maya-maya ay bigla na lamang nagliyab ang kanyang katawan. Ha? Nasusunog ako, sigaw niya. Pinilit niyang bumaba ng kama pero hindi na niya nagawa dahil tumumba na siya. Agad na nagliyab ang bedsheet at ang mga perang nagkalat doon. Nagpagulong-gulong siya sa pagnanais na mapatay ang apoy pero parang lalong lumalakas pa ang liyab niya. Nahulog siya sa kama at nadilaan ng apoy ang mga perang nagkalat sa sahig na agad nagliyab. Lunos na lunos siya nang makitang nagliyab ang lahat ang mga perang ibinayad sa kanya. Bago tuluyang nalagot ang kanyang hininga, ay narealize niyang walang kasama, hindi pinagbabayaran.